Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang isa sa mga opisyal ng mababang kapulungan ng Kongreso. Makikibalita ho tayo sa kanilang mga paghahanda sa mga bagay-bagay, pati na yung mga recent developments, lalo na itong mga pangyayari ho kagabi at ngayong araw kung anong aasahan. Pabatiin muna natin sa Bombo Radio Philippines. We are nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito, and together with me si Bombo Everly Rico. Welcome to the program, Manila 3rd District Representative Joel Chua. Good morning. Ay mga kabombo, magandang umaga po at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay. Mhm. Kami ho ay napatawag, unang-una, ito muna, mainit-init pa kasi itong mga development. Itong pagkakapatalsik kay former Representative Kiko Barsaga. Ito ho yung tinatanong sa amin ng marami, may tsansa pa kaya na makabalik ang isang mambabatas na napatalsik sa pamamagitan ng isang ethics process o complaint kagaya ho ni Representative Barsaga? Well, siguro kung mag-file na lang siya ng kanyang reconsideration, pero sa akin pong paniniwala ay pinakamaganda dyan ay isubject na lang niya ang sarili niya sa 2028 election. Kung siya ay kung siya ay mananalo ulit, yun ang panahon para siya ay makabalik. I see. Pero there are instances po na may mga pangyayari na na ganito na nakabalik pa rin naman after ma-expel o kaya ay magkaroon po ng parusa na ipinataw po sa kanya? Wala po akong alam na Mhm. meron pong nangyaring ganyan. Okay, okay. Sige, dako po tayo sa iba pang malalaki din pong paksa. Kukumustahin po namin ang iba pang mga trabaho po ng Kongreso, lalo na't huling araw na ho ng sesyon ngayon. Although hindi pa ho yung ganap na sa kalendaryo ng mababang kapulungan ng Kongreso, ay buong linggo pa ho yata ang inyo pong pagdalo sa mga aktibidad. Ano ho yung mga aasahan, Representative Chua, dito ho sa mga kaganapan para sa araw na ito? Well, sa ngayon, may mga kanya-kanya kaming committee na last day ngayon na mag-committee hearing at doon naman po sa plenaryo kami naman ay kagaya po ng nakagawian tuwing last day po ng session ang ating pong speaker ay magbibigay ng kanyang talumpati. Ang akin pong katandem dito si Bombo Everly Rico, may ilang punto rin na nais pong maitanong sa inyo. Bombo Ever? Alright. Representative Chua, kamustahin na rin po namin of course itong paghahanda nga po ng House Prosecution Panel dito sa impeachment po ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Kamusta po? Nagkaroon na po ba ng communications with dun po sa parang tentative na 24 witnesses na ihaharap po kung sakali? Marami na po kami mga nakausap. Yung iba naman po dito ay talagang mga kinukonsider namin bilang hostile or unwilling witness. So, yun po yung pinag-aaralan pa namin kung paano namin sila isasalang. Pero yung iba naman po dito, mga naisalang na rin po ito doon sa Committee on Justice. Alright. So, if ever po makakasama pa rin po sa magiging testigo doon po sa impeachment trial, ito pong nauna nang humarap sa House Committee on Justice na si Ramil Madriaga. Kinukonsider din po siya. Isa rin po siya sa mga kinukonsider na isasalang po doon sa impeachment trial na gaganapin. Right. Representative Chua, nabuo na po ba ito pong team ng prosekusyon kasama po itong ang mga private lawyers at hanay po na mga testigo? Yung mga private lawyers hanggang ngayon may mga iba pa rin pong nagboboluntaryo. Siguro sa tamang pero sa ngayon ang focus pa po muna namin ay yung at paghahanda namin ay nalalapit na pre-trial na gaganapin sa June 15. Kaya doon po yung aming focus muna. Alright, Bombo Dennis. Okay, maipahabol ko po, Representative Chua, 4 ng Hunyo ay meron pong pagdinig yung Senado, yung subcommittee ng Senate Committee on o Senate Blue Ribbon Panel. Kung may iimbitahan po mula sa panig ng mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso, ano ang so far yung direktiba, if there is any, from the House leadership among the members po na kung sakasakali ay ma-invite dyan po sa pagdinig ng Senado?
Sa ngayon, wala pa naman pong direktiba. Wala naman po kaming pag-uusap na nagaganap pa po dito dahil sa amin naman po, sa panig namin, ang more on focus namin yung paghahanda namin sa June 15. Okay. With that, maraming salamat po, Representative Chua, at kami ho'y nakaabang dito sa mga kaganapan dyan po sa pagtatapos ng sesyon sa araw po na ito. And thank you so much, Representative Chua. Maraming salamat at mabuhay po kayo. Mga kabombo at mga Kastar Nation, nakausap po natin ang isa sa mga kinatawan mula sa mababang kapulungan ng Kongreso at mula ho dyan sa lungsod ng Maynila, si Representative Joel Chua. Samantala, for the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.